Ano na mga DDS? Yung mga DDS na panay ngaw-ngaw lang ang alam at panay pagtatanggol sa mga Duterte o kay Sara Duterte kahit alam nila, kahit alam ninyo na maling-mali na ang ginagawa ng Vice President ninyo. Tapos ngayon, ang lakas ninyong maghamon kay Pangulong Bongbong Marcos na siya dapat ang ma-impeach. Hindi ba dapat ay imbestigahan ninyo at itanong ninyo sa sarili ninyo kung bakit ang daming impeachment complaint na dapat harapin ni Sara Duterte? Hindi ba dapat magtanong kayo bilang mamamayang Pilipino or kung talagang mahal ninyo ang inyong bansa, ay ba'y dapat itanong ninyo sa sarili ninyo kung bakit ang daming impeachment complaint laban kay Sara Duterte at bakit ang dami niyang hindi maipaliwanag na milyon-milyon ang halagang hindi niya kayang harapin at hindi niya kayang sagutin kung saan niya ba talaga dinala at saan niya ginamit. No? Kasi kung mahal ninyo talaga itong mga DDS na to, na mga uto-uto, na mga ubob, na panay samba sa mga Duterte na kahit alam naman nila, mali at walang basihan itong paggamit at kung saan dinala ni Sara Duterte ang pera nating mga mamamayang Pilipino, nating mahihirap na sana ibinigay sa atin. No? At sana pinang improve pa sa mga projects tulad ni BBM, ni Marcos, ni Pangulong Marcos. Ang dami nang nagawa, ang dami nang nai-open ng mga projects. Pero itong mga bobo at mga bulag na mga DDS ay hindi nila matanggap at pikit pa rin ang mga mata nila sa katotohanan ang dami ng nagawang proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya bang gawin ni Sara Duterte yan? Hindi. For example, yung nagbagyo, nasaan si Sara Duterte yung binagyo, ang Cebu at ang sarili niyang probinsya, ang Davao, nasaan siya? Nasa abroad nagbiyahe. Mas priority niya ang pagbabakasyon, ang pagta-travel, kaysa tulungan ang kanyang sariling kababayan sa Davao. Sinasabi nila ang Davao daw ay ang pinakamagandang city sa Pilipinas. Nagkakamali kayo, mga kababayan. Kung yun ang sinasabi nila na wala ng mga spaghetti wirings doon, yes, doon lang po sa City Hall ng Davao. Isang street lang po ang wala ng mga spaghetti wires. Nasa ilalim na po ng kalsada. Pero mag-ikot kayo sa buong Davao. Makikita ninyo ang totoong buhay nila na pilit itinatago ng mga Duterte para hindi sila mabisto. O ito, basti, mga Duterte ito kay Pulong. Nasaan po ninyo ginamit ang 51 billion na pundo dyan sa Davao, Pulong Duterte? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin maipaliwanag ang hamon at bakit hindi mo maipaliwanag yung hinamon ka ni Senador Trillanes? Bakit hindi mo kayang sagutin ang tanong nasaan at saan mo ginamit ang 51 billion na sanay pundo at sanay ginamit sa flood control dyan sa Davao? Bakit binabaha pa rin ang Davao mo? No? Yan ang mga tanong na hindi kayang harapin at sagutin nitong mga Duterte, itong magkakapatid na to. Yan ang tanong na yan. Kaya pag tinanong sa kanila yan, ang buwelta nila, confidential nga ni, kaya nga confidential, hindi pwedeng sabihin. Bakit kami mga mamamayang Pilipino, hindi ba kami pwede maghanap at magtanong sa inyo kung saan ninyo ginamit? Hindi ninyo kayang sagutin kasi nasa bulsa nyo na. At sagutin ninyo kung paano nyo nasusustain ang monthly payment ninyo kay Kaufman na 147 million a month bayad ninyo sa kanya. Saan ninyo kinuha?
Kung sa salin ninyo mismo ay nasa mga 8 million lang or 20 million, let's say 20 million, saan ninyo kinuha? Saan ninyo ginamit? Or saan galing ang perang 147 million every month na binabayad ninyo kay Kaufman? Simula nakulong si Duterte sa dahig, saan ninyo yan kinuha? Saan galing yan? Isa pa to, si Harry Roque, na sangkot sa Pogo, illegal Pogo, sa lahat ng mga nangyayari since 2016. Nang si Duterte ay maupo, doon na po nagkalat, doon na lumaganap itong illegal na Pogo na to sa bansa natin. Pinamahayan na tayo ng mga samut-saring mga illegal na ngayon po ay si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos lang po ang nakapagpalabas niyan. Simula inimbestigahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yung mga DDS ay galit na kay Bongbong Marcos. Lalo na to si Harry Roque na pugante, si Sara Duterte, na sinabi niya mismo sa live niya na papatayin niya ang Pangulong Bongbong Marcos at pinapanting na niya. At sinabi na no joke daw. Ngayon naman, ang sinabi naman itong mga DDS na tanga, na biro-biro lang daw yun. Mismong sa live ni Sara Duterte, sinabi niyang may nakausap na siyang tao at ura-urada na pwedeng kitilin ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos once na siya daw ay mawala. Never pong nagbanta ang Pangulong Marcos sa mga Duterte. Never pong nagbangkit si Bongbong Marcos na kalaban niya ang mga Duterte. Instead, binulgar lang niya itong mga illegal ng nakaraang administrasyon. Andiyan ang flood control at itong malakihang Pogo na to, nakasangkot si Alice Go at iba-iba pang mga government officials. Nung sa panahon ni Duterte na mayagpag sila. Ngayon, nang dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, nagwatak-watak na sila, nakulong na yung iba nagtago, naging pugante na, nagtago sa ibang bansa at hindi makabalik sa Pilipinas dahil wanted na sila. Kaya ang ginagamit nila ngayon, sinasabi nila, ipa-impeach nila si Bongbong Marcos. Para ano? Si Sara Duterte mo pumalit? Para makabalik kayo sa Pilipinas? Para maging tabla? Para mabaliwala yung pinaghirapan ni Pangulong Marcos na ibisto kayong lahat sa illegal na ginagawa ninyo? Hindi na po ubra yan dahil ang taong bayan ngayon ay matalino na. Hindi na ninyo kayang mabilog sa utak ninyo. Hindi na ninyo kayang bulahin, Father. Alam na naming lahat yan na nang dahil sa inyo, ang dami nating mahihirap na Pilipino na hindi umuunlad nang dahil sa inyo. Ang daming mga proyektong hindi na ituloy dahil binulsa ninyo ang pundo ng taong bayan na para sana sa atin, para ma-improve yung pamumuhay ng taong bayan. Kaya lang gahaman kayo masyado sa kapangyarihan, sa pera, para lang sa sarili ninyong kapakanan. Mga kababayan, huwag tayong tumigil na hanapin kay Sara Duterte kung nasaan at saan niya ginamit ang milyon-milyong pera nating lahat.